Okay, ito pong muli ang inyong Pinoy Firearms Instructor na Gunsmith din naman. Okay, at may naghanap sa atin. Tinatanong kung nasaan tayo, kung gumagawa daw tayo ng mga danaw. Ako po ay wala sa Pilipinas. Para sa ating bago sa ating YouTube channel. Ako po ay 20 years na nagtatrabaho dito sa Kuwait sa Mayadin Shooting Range bilang isang firearms instructor, gunsmith at ngayon ay consultant dito sa aming kumpanyang Mayadin Shooting Range sa Kuwait. Ayan, kaya wala akong serbisyo may bibigay sa inyo. Magtanong lang kayo dito sa ating YouTube channel. At kung kaya kong sasagutin natin yan sa pamagitan, sa abot ng ating malit na kaalaman. Ayan, at bago ako bumati ay gusto ko lang munang, actually dalawa itong may problema na ito eh. Si Rex Tyco. Ang sabi niya, Kuya, may Sig Sauer kami 2022. Di masyadong gamit pero naputol ang recoil spring. Ano kaya ang naging problema, kuya? Ito, recoil spring ang problema. Ito namang si Mardi Bailon, ang sabi niya, Sir, yung 1911 Colt ko, mahina na yung pitik ng firing pin ko, kaya di na putok. Sana matulungan ninyo ako. Ang problema naman ito ay yung kanyang main spring. Okay, ayan. At bibigyan natin pareho yan ng kasagutan kasi parehong spring yan eh. Okay, at bago natin yan bigyan ng katugunan ay gusto ko lang munang ipagpaalam sa inyo na tayo isang linggong hindi nakapag-upload ng videos. Kaya ang mga videos na inyo mapapanood ay puro mga late upload. Dahil tayo po ay na-strike. Nabigyan ng penalty ng YouTube. Meron pala tayong video na hindi pumasa sa community guidelines. Matagal ko na itong na-upload. Yung pag-crack ng slide ay bawal pala yun. Kaya ngayon ang ginagawa ko na lamang ay hindi ko na ginagawa ng actual at ituturo ko na lamang sa inyo ng kung paano gawin para hindi naman tayo ma-strike. Dahil pag tayo nakatatlong strike ay baka mawala na tayo sa YouTube. Okay, ayan, at yan lamang ang aking malungkot na balita sa inyo. Pero babawi ako, dodobli-doblihin ko na yung upload ko sa umaga, isa sa hapon para makabawi naman tayo. Pero yung umaga dyan ay tanghali na dito dahil dito ay advance kayo ng 5 oras sa Pilipinas. Ayan, at bago ako magpatuloy, gusto ko lang munang magpasalamat sa ating mga tagapagtangkilik o yung nagmamahal sa ating 6 na estudyante na mga tinutulungan natin. Tayo po ay charity vlogger. May 6 na estudyante na anak ng mga single parent natin tinutulungan para makapag-aral. Ngayon po ay pasukan na at bibili na tayo ng mga school supply. Malaki-laki ang kakailanganin natin. Okay, pasasalamatan ko. Shout out kay Alfredo Isidro. Yan yung mga nagpapadala sa ating mga estudyante. Ordo Sipay ng Las Piñas. Ganyan din sa aking kaibigang architect dito sa Kuwait, si Architect Arnel Salvador. Yan, nag-abot din sa atin. At si Jubel Platon. Yan, regular din nagpadala sa atin ng para sa ating mga beneficiaries. Si Boy Omay, yan. At nangako din shout out kay, ngayon ko lang nabasa, si Prince John Isaac Evangelio. Ayan. Maraming salamat sa iyong pangako at matutuwa yung ating mga estudyante na tinutulungan at may pambili na sila ng mga school supplies. Ayan, bagaman tayo malaki ang inaabuno, tayo naman po ay wala nang pinapag-aral. 4 na anak po yung ating napagtapos, wala na po tayong pinapag-aral. Yung kinikita ko naman dito sa Kuwait ay sobra-sobra o sapat na ba sa pamilya. Kaya inisip ko na yung kinikita ko dito sa YouTube dahil passion ko din ang magturo ay nakakapagturo na ako at yung kinikita ko dito ay tutulong ko naman sa ating mga estudyante. Ayan, at si JC Antonio Official nagtanong ng GCash number. Yan, di tayo marunong maglagay sa screen. Ito na, i-ano ko na lang dito. Dikit ko na lang dyan. At yung mga gusto pang tumulong ay maraming salamat sa inyo. At yung mga tumulong na hindi nagpakilala ay please pakilala kayo para kayo ay aking mapasalamatan. Kagaya ni Umbet
Si Umbit pala ay naging kaibigan ko dito sa Kuwait. Dating mekaniko ko pala sa Mitsubishi. Pero ngayon ay nasa Kia Motors siya ng Kuwait. At minsan ay last week ay dumalaw siya dito para pumutok. Kaya salamat sa iyong pinadala sa ating GCash number para sa ating mga estudyante. Shout out sa iyo. At sa iyong mga kasama na mga taga Kia Motors Kuwait. Si Yasin, si Apollo, Ana May, si Mary Grace, at si Rodora. Yan yung mga pinasaya natin noong last week na nakaputok ng kaunting libre. Ayan, at sana bumalik kayo. Maraming salamat sa inyo mga suporta. Ayan, at bibigyan na natin ng pansin yung problema ng tingnan mo yung yung una nating sagutin yung problema kasi parehong spring ang problema eh. Yung problema ni Mardy Bailon. Okay, yung mo, tingnan mo ito ay pwede mo itong palakasin. May spring naman tayo na kung paano dapat palakasin. Ito ay pwedeng hatak-hatakin mo tapos palakasin mo. Okay, tingnan mo kung putol na, baka naputol na to. Kung yan ay putol na, ay kamukha ng problema ni na naputol na. Sino yun? Yung si Rex Tycho. Sabi ni Rex Tycho ay yung kanya sig shower ay naputol na ang recoil spring. Ano kaya ang naging problema, kuya? Sabi niya, kung naputol na, ganito ang gawin ninyo. Yan, meron tayo dito. Wala tayong sig shower ngayon. Pero maglalabas tayo ng isang recoil spring. Ito ay putol ng recoil spring. Yan. Putol ng recoil spring nito. Ganito lang ang gawin ninyo. Tingnan niyo to. Putol ang recoil spring niya, naglagay lang ng washer sa gitna. Ayan kita nyo. Ang ilalagay ninyong washer ay siyempre yung susuot sa guide rod, yung butas, at yung outside diameter ay wag lalaki dito sa outside diameter ng spring. Ayan putol ito. Naglagay lamang ng mini spring niya. Actually, marami na akong video na ginawa na ganito pero hindi pinapanood yung ating mga videos. Ito naman ay striker. Kita ninyo, striker ito maliit. Naglagay tayo ng spacer sa gitna. Ayan spacer sa gitna. Ayan. Pagkatapos yung kaputol ay isinuot natin. Ayan sa striker ito. Sa mga may striker, ito ay sa Arsenal. Yan kita ninyo. Naglagay ng spacer sa gitna. Pagkatapos ay ipinasok. Yun ding spring na yon. Ang ilalagay ninyo, yung kung ano yung naputol, yun din ang paglalapatin ninyo kasi may spring naman. Yung mga dulo niyan, siyempre flat yan. Okay. So, ganyan So, magkadugtong na yan, lalaro na yan, pareho. Yan ay walang nagbago. Okay. At kung may pamalit naman kayo, kung halimbawa, nakabili na kayo ng pampalit, di palitan na ninyo. Ganyan lang. Ang importante may guide rod. Pag walang guide rod, ay wala. Hindi natin magagawa. So, kamukha ng mga ito, may guide rod. Ito, may guide rod rin. Ayan At ito pa, ito, nag-experiment pa ako ng isang ganito. Ito, naglagay ako ng ibang ito yung tinatawag natin na recoil reduction system. Ito yung mga bagong ngayon. Dalawang klaseng spring ang nilagay. Naputol na yung isa. Pagkatapos ay naglagay. Magkaiba ang niyan, magkaiba ang pounds niyan para makontrol yung recoil. Ito yung tinatawag na recoil reduction system. Ito ginawa ko lang to. So ayan, kamukha nitong mga spring na ganito. Ayan Ito po pwede pa itong pagdugtongin. Ayan, ganyan lang yan. Maglalagay ng kasi pagka walang yan, kamukha nito, pagka walang sa gitna, washer, ang mangyayari niyan, susuot yan na ganyan iksi ng iksi yan. Ayun, hindi na magagamit yan, maiksi na yan. So ganyan ang nangyayari pag walang spacer sa gitna.
So yan, ganyan lang ang gawin ninyo, napakadali. May videos na ako dito kaya lang hindi ninyo pinapanood. Kaya pasensya na doon sa mga nakapanood na nito. Kinakailangan ko rin namang pagbigyan yung mga bago sa ating YouTube channel. Baka hindi nila napapanood yung ano. So yung nagsasabi ng paulit-ulit ay pasensya na. Pagbigyan natin lahat at pinangako ko naman na lahat ay ating sasagutin. So ayan, pupwede sa ano, may ano to, may guide rod rin itong itong mainspring. May nakasuot yan diyan. Hindi ko lang matanggal. Nakasuot lang din yan diyan. So kung naputol yan diyan, tingnan mo maglagay ka ng kagaya nito. Okay, kung gusto mong palakasin, ang ilagay mo yung spacer na medyo makapal, yung kagaya nito, hindi yung parang washer. Mas lalakas yan para medyo lumakas. Kumbaga dinagdagan mo yung tension niya. Kung gusto mong dagdagan ng tension, pero titigas lang ng konti yon. So ayan, sana kapulutan ninyo ng aral at may natutunan kayo sa akin. May mga videos na ako nito, hindi ko na lang papakita sa inyo yung paggawa. At least tinuturo ko lang sa inyo kung paano ang gagawin at kaya naman ninyong i-DIY yan, madali lang. So ito ang inyong Pinoy Firearms Instructor. Sana may natutunan kayo at magtanong lang kayo at ating sasagutin. Mag-iwan ako sa inyo ng isang God bless us all. Thank you very much. Hanggang sa muli natin mga videos at mga tanong sasagutin natin.